Lubong Cavite ang aking mga magulang. Nagkakilala sila dahil magkaklase sila noong nasa kolehiyo. Kwento ng aking mama, sa simula ng kanilang pag-iibigan ay masaya pa sila at sabay silang nagsumikap upang makapagtapos ng kolehiyo at matupad ang kanilang pangarap. Nang dahil sa pagmamahalan nilang dalawa ay nabuo ako. Oo, tama ang narinig nyo. Nag-iisa lamang akong anak. Biro ng aking mama ay palagi daw tulog si Papa galing sa trabaho kaya hindi na ako nasundan. Pero alam ko naman na dahil dun sa pagkakalulong ni Papa sa alak, kahit lagi ako may award, kahit lagi kong ginagawa lahat na makakapagpasaya sa aking magulang, mama ko lang ang natutuwa sa akin. Hindi naglaon, nagkaroon din naman ng lakas ng loob si mama na iwan si Papa dahil nakita niya akong pinagbuhatan ng kamay ni Papa. Hindi ko ipinakita kay mama na nalungkot ako sa nangyari kasi palagay ko madadagdagan lang ang kanyang problema. Kaya kinimkim ko lang ang lahat dahil pakiramdam ko ay lilipas din naman ang lahat. Hanggang sa tumungtong ako ng college. Ito pala dito. Nakaroon kaya ako ng mga kaibigan. Sige, tara, pasok tayo. Morning po. Ito po ba yung ng hotel nila? Ay, wala po. Sige, dyan ako. Ito ka nga. Ako nga pala si Delia. Ano na pangalan? Ako si Angel. Tapos ito yung kaibigan ko. Alam niyo, bago lang ako dito. Tapos naglandahan ako kasi pagdating ko ng mga ducks pala dito. Ay, nakakawin yun. Ay, talaga. Hindi naman ako lumapit. Pero yun na. Nagmadali na rin sila. Kasi nakulat kanina. Sobrang hassle pumasok. Grabe. Tapos muntik pa ako maligaw. Kasi akala ko, yung room natin is dun sa right. Yung pala sa left. Buti na lang nakapunta ng ligawan. May promo daw ngayon yung Jollibee. Sige, mag-Jollibee lang. Sige, ako na. Good morning, class! Hi! Kamusta ang araw nyo? Okay lang? So ngayon, ang gagawin natin, imbes na magkaklase ako ng art history, gagawin natin ay gagawa tayo ng art activity. So ipapasa niyo to mamaya 5:30 p.m. sa faculty. So, ang pinakamagandang, tatlo lang to ha, tatlong pinakamagandang art na activity na magpapasa sa akin ay sasabak sa art competition. So, okay sa inyo? Diba? Exciting? Oh, exciting! So, okay na? Yes, Bye-bye! Good luck ha! Ma'am, pinatawag daw po. Ay, oo. Kasi pinapapasa ko na yung mga artwork niyo, di ba? Gaganda naman. Iba talaga yung mga art students ko. So, since
Nakita ko na din yung ibang artwork ng mga classmate nyo. At nakita ko nga yung gawa nyo, ang ganda eh. So kayo yung tatlo ang napili ko. Si Bea, tapos si Angge, tapos si Bryce. Sisasaba kayo sa art competition next month. Welcome to the 25th Art Competition here in LPU Cavite. We would like to introduce to you the representatives of every college. Starting in the College of Fine Arts and Design, we have Franz Irvin Ramos, Mary Angeline Rebones, and lastly, Bea Concepcion, our art prodigy. I know you're excited, guys. Now, for our participants, you only have 1 hour to finish your artwork. In 3, 2, 1. Timer starts now. Good luck, guys. Brush up, everyone, brush up. Panels, you can now go to see the artworks of each contestant. The time has come to announce our winners. I have here the envelope that contains the cumulative scores for each artwork. Are you ready? For second place, drum rolls please. We have Bea Concepcion. Congratulations. You may go here to receive your certificate. Congratulations. The next one that I will be announcing is our winner, which leaves the other participant to be our first runner-up. The winner of the 25th art competition is Mr. Franz Irvin Ramos. You may go here to receive your award and your photo award. Right here, please. Uy, congrats mo na! Congrats sa akin! Patingin nga ako ng mga gawa. Di ba? Ang ganda. Mas maganda naman yung akin. At ikaw yung nanalo. Ma, nakauwi na po ako. Oh, anak! Nandito ka na pala. Kamusta pala yung competition mo? Ma, hindi po ako nanalo. Ha? Ba't hindi ka nanalo? Di ba noon lagi kang panalo? Kanina nandun ako kay Aling Debang. Di ba yung anak nun lagi mong kalaban? Laging pang second doon, wala man lang place. Pero nasimula nag-college ka, lagi ka naman tatalo. Oh, nabalitaan ko. May mga bago kang kaibigan. Di mo lang binabalita sa akin. Baka yung dahilan ng pagkatalo mo eh. Ma, ano bang problema mo? Lahat na lang ng bagay pinupuna mo, wala namang ginagawang masama yung mga kaibigan ko. Papakilala ko din naman sila sa'yo eh. Hindi ka makakintay. Aba, sumasagot ka ng bata! Ayaw ka lang tututunan mo yung mga bago mong kaibigan! Yung bang tinuturo sa'yo ngayon nag-college ka! Ganun ginagawa mo! Ba't ba niya ako sinasaktan? Katulad lang din siya ng tatay ko. Sino ba sila? Anong problema sa akin? Mas maganda naman yung mga gawa kay Franz, di ba? Mas magaling ako sa kanya. Hindi ako malalamangan ng kahit na sino.
Gandang umaga! So great today. Ano ba naman yung Bea? Para ka naman sila. Magang umaga, nakakasira ka ng araw. No problema mo. Buti ka pinagi pa kita eh. Alam mo ba, bihira lang ang kumain pag umaga. Dapat nagpapasalamat ka pa. Okay ka lang ba? Parang hindi ka yata nag-iisip na maayos eh. Ay naku, maalis na nga. Problema. Anyways, ganda ko. Ano ka talaga? Hi. Hi. Hi! Uy, kaya ba't ang kulay ng mukha mo? Ano ka ba? Hindi mo ba alam? Ito yung trend ngayon. Ewan sa'yo. Sasabihin ko lang naman sana na pinapabili tayo ng brush, yung bagong edition, ng isang prof natin para sa isa nating subject. Yun lang naman pala. Hindi naman pala importante. Kala ko naman kung ano. Ano ba naman to? Sobrang kalat naman ng kwarto ni Bea. Ano nangyayari sa kanya? Laki ng pinagbago niya. Yung working area niya, sobrang kalat. Simula nung nagkaroon siya ng bagong kaibigan, nagkakaganito na siya. Sino ba yung mga yun na gusto kong makilala? Baka sila ang dahilan bakit nagbago si Bea. Linisin ko na nga tong kwarto niya. Malaki-laki na. Hindi man lang ayusin mga gamit niya. Simula nung college siya, bakit ito nagkakaganito? Hindi naman siya ganito dati. Mamaya, pag nakita ko siya, pagsasabihan ko yun. Yung mga damit niya, di man lang matupi. Nagamit niya na to, ayaw man lang palabahan sa akin. Di man lang itapon sa basurahan. Kalat-kalat ng... Ay, alam ko na yung gagawin kong concept. Tawagan ko yan si Angge para ikwento sa kanya mga nasa isip kong magaganda. Baka mamaya ma-recognize pa ako katulad ni na Vincent Van Gogh, Fernando Amorsol, or kaya Vincent Manansala. Hello? Sino ba to? Diyos ko naman, Bea. Madaling araw, 3 a.m. Natawagan mo pa ako? Whatever. Alam mo bang ang ganda ng idea ko sa mga gagawin kong paint? Feeling ko nga, lalagyan ko ng maraming colors. Bibili nga ako bukas sa paint shop eh. Eh yung sa'yo, kamusta ba naman yung gagawin mo? Kamusta yung practice mo? Naku, alam ko namang mas maganda palagi yung gawa ko. Naku, mas mataas kaya nakukuha kong grades pag gumagawa ko ng mga artworks. Seryoso ka ba? Tinatawagan mo lang ako na ganitong oras para sabihin lang na sa akin na mas maganda yung gawa mo? Okay ka lang ba? Sisiraan ka na kamo. Nung nakaraang ko ka pa kamo ganyan. Ngayon nga lang ako ganito. Bakit mo ba ako sinisigawan, ha? Ang aga-aga, ganyan ugali mo. Parang di ka naman kaibigan kung makaganyan ka sa akin, eh. Eh, nung isang linggo ka pa ganyan, para wala kang sa sarili. Sobrang hyper mo na nga to the point na pumapasok ka sa school na parang tuliro. Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba pakialam mo kung lagi akong ganito? Gising ng alas 3 ng madaling araw. Hindi naman ikaw yung laging napupuyat, ah. Eh, hindi ko nga kayo sinisisi na 7 a.m. yung class natin, sobrang aga, eh. Buhay ko to, kaya wala kayong pakialam sa gusto kong gawin. End ko na nga tong call na to. Good morning po, ma'am. Welcome to Artsy Labels. How can I help you po? Nasaan dito yung mga high quality painted brushes? Sorry po, ma'am, kasi hindi po siya available po for today. Pero meron po kaming budget quality equipments po na readily available today. Gusto ko kasi yung high quality sana ng mga painted brushes. Kailangan ko kasi yun ngayon eh.
Sorry po ma'am, pero pwede po kayo mag-fill out ng forms po para po makuha natin. Hindi, kasi kailangan ko ngayon na. Kailangan ko na mabili yun ngayon, yung mga high quality na paint at brushes mo. Pero ito nga po, yung forms po natin, i-fill out nyo po, tapos makukuha Ano nyo naman po yan? siya Ano after nang 2 binibigay mo weeks. sa akin? Hindi ko naman kailangan yan. Ang kailangan ko yung high quality na paint at brush. Ma'am, yung budget quality lang po yung meron kami. Yun po yung High pwede nyo quality kasi makuha yung ngayon. kailangan ko. Kailangan ko na yun ngayon. Ano ba naman tong shop na to? Ma'am, kung ganyan po yung ugali nyo sa amin, pwede po kayong umalis na lang po kasi nakakaabala Nag-aaksaya po ako ng kayo. oras dito. Kailangan ko yun ngayon. Ma'am, sabi ko nga po, kung hindi po yun yung hanap nyo, yung budget quality po namin, hindi nyo mabibili ngayon, pwede po kayong umalis na lang kasi nakakaabala kayo sa customers namin. Sasayang yung oras ko dito. Kailangan ko yun ngayon. Ano ba naman tong shop na to? Ma'am, kung hindi po kayo magko-comply sa request ko, kung ganyan po yung concern nyo sa amin, pwede po kayong umalis, tatawagin ko po yung guards. Hindi. Kaya kong i-escort yung sarili ko. Good afternoon po, ma'am. Ano pong sa atin? Pabili nga po ng sleeping pills. Sleeping pills. Ma'am, marami po tayong brand dito. Ano pong gusto niyong brand? Yung sleep assist. Sleep Assist. Okay, ma'am. So, ito po Sleep Assist po, ma'am. Bigyan Bale, nga rin ng 500. resibo ha. Resibo po. Minsan kasi nakakalimutan yung resibo eh. Okay, ma'am. Ito po, ma'am. 500 pesos po. Okay, ma'am. Thank you po. Thank you po. Uy, ikaw pala yan, Bea! Kilala pa kita? Oo naman, simula bata ka palang kasama na kita. Talaga? Hindi kita napapansin ah. Alam ko lahat ng nangyari sa'yo ever since. Di ba nga naghiwalay yung magulang ko nung bata ka pa lang, tapos inaabuso ka pa ng papa mo? Alam mo pala yun? All this time, pinipin ko lahat yun. Kala ko wala makakaintindi sa akin. Sige, tara, bumili tayo ng alak, mag-inom tayo. Sige, tara. Hala, kanina pa may saltik yun. Kahapon pa, bumibili sa akin. Tapos ngayon may kausap siya. Love is an open door! It's you! Bea, tumayo ka nga, Dan! Anong oras na? Sabi mo, bibili ka lang ng art materials. Yun ang paalam mo sa akin. Ilang tawag na ako sa'yo, ilang calls na ako sa'yo. Hindi ka man lang sumasagot. Tiga mo, alas 12 na ng umaga. Hi, ma! Gamit ko kasi yung flip ko. Oh, sabi ko na nga ba, yung mga friends mo talaga yung problema eh. Akin naman yung contact ng mga yan para mapilala ko at tatawagan ko yung mga yan. Oh, ito po. Akin naman yung phone mo. Whatever you want. Kontakin mo yung mga kaibigan. Tiga mo, this oras na ng gabi, ganyan kayo umuwi. Sa susunod, huwag mo na ulitin yan. Kaya sa susunod, iakatid sundo na kita sa school nyo. Okay. Kakausapin ko yung mga kaibigan kong yan, ha? Okay. Bea, doon ka na. Maligo ka na bago ka matulog, ha? Ito pala yung mga kaibigan ni Bea. Kakausapin ko to pag pumunta ako ng school. Ay, hello. Ay, ako nga pala yung mama ni Bea. Bale na, nakita mo ba si Franz at Angge? Parang umuwi na po sila. Bakit po? Classmates mo ba yun? Opo. Bale, ang tatanong ko lang is, nakita mo ba si Bea? Kanina umaga po, nasa klase, pero after lunch, hindi ko na napansin. Okay, sige. Sabi niya kasi sa ako, pumasok siya. Bale, ang itatanong... Baka po nasa ano ka? Nasa art club. Ay, sige. Itatext ko na ulit siya. So, bale, ang tanong ko lang is, pinawapansin ba kayo kay Bea na kakaiba? Naku ma'am, sobrang na. Ano kayo? Isang araw ko, bigla siyang tumatawa ng isa. Ano lakas mo na, nasa kalagitnaan ng class doon. Tapos maya bigla siyang umiyak. Kaya po namin siya bakit. Sinabi niya lang po, naawa daw po siya din sa isang nakita ko sa Facebook. Tapos, after ilang minutes, masaya po ulit siya. Galing niya po ulit. Ano pa ang mga ginagawa niyo? Isang araw din po, pinakuha niya po ako. Wala, pasensya na. Gusto ko nga po
ma'am, ano pa to isang araw, sinabi ko sa akin ni Ami, tinawagan daw po siya ng alas 3 ng college na para magdaan po sabihin na may maganda daw po siyang content para sa baby. Kapag sasabihan ko ng anak ko, meron din po isa pa. Ipagtalo po siya sa prof. Dahil pinagsabihan siya, dahil natigalit niya po. Tayo ng tayo, tawa ng tawa. Tapos minsan po, may kinakausap siya eh. Sino? Si Daisy ba yun? Hindi naman ko kwento niya kasi sa akin. Opo. Opo, pero nakikita namin, ano naman po. Minsan nga po, iniisip na namin, baka nababaliw na si Bea. Pasensya na kung nagkakagalan na si Bea. Pagsasabihan ko siya at nakaka-istorbo na rin siya sa inyo. Kasi nakakabahala na din po yung pagbabago ni Bea. Pasensya ka na naman. Opo, sige po ma'am, yung sabi ko po kasi Ay, sige, ingat ka. Sige Ingat po. ka. Bea! Ano ba ito nababalitaan ko sa'yo? Pati ng sales lady ng RC label, nakikipag-away ka. Tapos eto pa, kanina na pumunta ako sa school nyo, may nakausap ako sa iyong classmate. Nakikipagtawagan ka doon ng 3 a.m. na nakakaabala sa kanya. Tapos eto pa, nakakabustos ka sa prof nyo, patayo-tayo ka daw sa klase nyo. Tapos, isa pa, basta ka na daw nananabunot. Mama, ang kukulit naman kasi ng mga tao sa paligid ko eh. Si Daisy lang naman yung nakakaintindi sa akin. Kahit naman ikaw na magulang ko, di mo ko naiintindihan. Ano ba nangyari sa'yo, anak? Hindi na kita maintindihan. Wala naman kasing ibang nangyayari sa akin eh. Ang kukulit lang talaga ng mga tao sa paligid ko. Ikaw ha, yung mga pananagot mo, ayusin mo ang pagsasalita mo, baka masabunutan na naman kita. Oo na, oo na. Gising na dyan. Ba naman itong mga kalat mo? Yung mga damit mo, ang baho na. Anak, gising na dyan. Anak! Anak, gising na. Nagluto pa man din ako sa yung favorite mong ulam. Ano itong mga to? Sleeping pills! Kapit-bahay, tulang! Tulang yung anak ko! Yung gumising! Ambulansya! Ambulansya! Hello? Hello? Nandito po ako sa may barangay Manggahan! Kailangan ko po kayo! Patulang! Tulang! Anak, Bea! Gising ka na! Anak, Bea! Gising! Anak! Tulong! Tulong! Anak! Gumising ka na dan! Morning po, ma'am. Magandang araw po. Ma'am, may mga papasagutan lang po ako sa inyo po tungkol sa information po ng pasyente at may mga nakatanungan. Sige po. Pasulat na lang po, ma'am, ng pangalan, address, edad ng pasyente. Nakaka-caps na po ba? Opo. Ma'am, may mga ano po ba siya? Past history illness po? Wala naman, pero nung naano ko siya kanina, ang dami niya ininom na sleeping pills. Dito. Pero ano po, napapansin niyo po ba mga nakarang araw? Hindi siya makatulog. Napapansin ko.
Sa ano po, sa pagkain po, ma'am. Hindi naman ako pumasan. Kumakain po, Kumakain naman siya. kumain. Malakas pa naman kumain. Yung mga iba po ba siyang ininom na gamot? Hindi ko po alam yan. Yung pong sleeping pills po talaga yung nakita ko sa kwarto niya. Inom niya po kanina. Wala naman pong maintenance na. Wala naman. So, okay na po. Papakita ko lang po itong chart po kay Doktor. Then, pupunta na po dito. Sige po. Salamat po. Maraming salamat. Good afternoon po, Mami. Good afternoon po. Bali ito po yung chart. Okay. So, bali dito sa assessment research namin is suspected na merong mental disorder si patient. Baliw ba yung anak mo? Hindi naman po, Mami, pero suspected pa lang po based sa mga symptoms na present niya po. Bali, ang maganda pong gagawin namin is i-refer po namin kay CCMH po para sila na yung mag-assess. Tapos, kung may makikita po sila na po yung mag-aalaga kay patient. Tapos, as part of the ER protocol lang po, magbibigay lang po ako ng ibang laboratories po to find out if may problem po kay patient. Tapos, magbibigay na rin po kami ng activated charcoal po para ma-cure yung overdose niya sa sleeping pills po. Bali, ayun lang naman po. So, itatawag ko na lang po kay Doc Dawan. Thank you po, ma'am. Doc Escuro po from General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital po. May kina-refer lang pong patient po. Yes po. Ano pong pangalan po ng patient? Bea Conception po. Admitted po kasi siya due to sleeping pills overdose po. Tapos gusto po sana namin i-transfer from ER po papunta po sa inyo sa CCMH po. Okay, sige pa. Advice na lang na pwede na silang pumunta para makita na natin yung diagnosis. Sige po. Thank you po. Hi, Doc. Hello, good morning. Ano pangalan mo? Bea. Ilang taon ka na? 22. Bali, aware ka naman, no, na na-refer ka dito ng ER doctor para sa mental status examination natin ngayon. So, ready ka naman ba? Yes, Doc. Sige. Tatanungin lang kita ng mga few questions, ha. Sasagot ka sa akin, okay? Baka may ano dyan, ayaw na. Hindi, wala na. So, anong araw ngayon? Lunes? Hindi. June ano ngayon? June 10? Tama. So, anong taon naman? 2024, syempre. O, anong buwan? June 10 lang, di ba? O, anong araw ngayon? Naman, paulit-ulit naman po. 10 na, di ba? Lumis na yun. O, anong season ngayon?
ganda mo. Kasi kung dapat niya po, hawakan mo. O sige na, maupo ka na muna. Hindi pwede hindi tayo matatapos dito. Tapos, Dok, nung nakaraan naman, bumili naman ako dun sa tindahan ng alak. Hindi ko yung sinabi sa nanay ko. Kasi baka magagalitan ako. Tapos, alam mo ba, Dok, nung pagpapasok ko dito, ang dami ko naman sa loob. Ma, dito ka muna. Dali mo dito ka muna. Hindi na ako dito kasi may nakita ko dito kanina. Ma, maupo muna kayo dito para matapos na tayo. Kasi nakakadistract yung parang dito. Sige. Okay. 100 minus 7. Paulit-ulit naman doon, kanina pa yan eh. Hindi ka ba lang naman ganyan, oh? Paulit-ulit mo lang yung mga sinasabi sa akin eh. Oh, next na lang tayo. Tapos do, ito pa, last na tong kwento ko na to. Umuwi ako nung galing ako. Yung sa kaibigan ko, hindi ko na kwento na yung sa magulang. Kumanta naman ako doon, alam mo yung pinunta ko doon. Yung sa ano, sa may Elsa. Yung love sa open door. Tapos yung biglang pinagalitan ng nanay ko kasi nga, sabi niya, lasing daw ako. Kasi hindi naman ako nag-inom. Kunti lang naman. Pakispell naman yung ano, world ng pa-backward. Naman backwards. Hirap-hirap yun. Pahiram na lang ako ng lapses. Mamaya ko ipapahiram to sa Kanina ko pa nakikita, hindi mo naman nililipot yan. no? Hindi ito pwede. Hindi ito pwede. Sundin mo muna yung mga ipapagawa ko. College na. Huwag ka nagpapaspell mo pa ako ng word. Kailangan ko para malaman natin kung ano bang nangyayari. Spell mo muna yung world ng pa-backward. Isa lang ito, Dok, ha? Kasi kanina nakailang ulit ka. Nag-minus naman kasi ako eh. Sa word. Diba? W-O-R-L-D. Tama. Pagpapaliktad naman, D-L. Tama? R. O. Tapos ay wait lang, Dok. Ito pa. Sige, ituloy mo na muna. Diba yan, Dok? Tapos na yun, diba? Hindi pa. Kukulitin ko na naman ba? Oo. Oh, sige. D, L, R, O, W. Oh, sabi mo daw. Mahirap Oh, wait lang. Pagkatapos muna ng isa pa. Pagkatapos muna ng Kulit isa. naman yun. oh. Kanina pa eh. Paulit-ulit na naman. Oh, ulitin mo yung mga sinabi ko Gulo lagi ng sintas ko. Tingnan mo. Oh, mamaya mo na isintas yan. Makinig ka muna. Nag-isod ako. Teka lang naman kasi. Nagsisintas ako dito kung ano-ano kasi yung sinasabi mo, Dok eh. Oh, ano yung tatlong words na sinabi ko sa'yo kanina? Ulitin mo yun. Kung naaalala mo pa. Yung pinakauna ba, Dok? Oo, yung tatlo. Ball. Ano ba yung dalawa? Ah, sige na, ako na magtatanda. Kanina pa pa, ulit-ulit ka lang, Dok. Ball. Dot. Tree. Tama, okay. So, ano tong hawak ko? Ano? May ganun din ako, Dok. Sa bahay kasi hindi ko siya nasuot ngayon. Oh, ano tawag dito? Ball pen yun, Dok. Dok, tingnan mo ayaw gumawa nito. Ayaw yung gumawa kanina pa. O, ibaba mo na muna yan dyan kasi may gumawa pa. Ang weird niya, Dok, di ba? Iniikot tayo naman. So, ito may words ulit ako ipapaulit sa'yo ba? Dok, ang dami mo lang yung ano dito. Maupo ka muna dito. Maupo ka muna dito. Dami-dami kasi kung ano na naman tawag ko eh. Sige po, hindi ko na nakasulat. Maupo ka muna Tuturo dito. ka ba, Miss Dok? Bea. Tuturo ka. Oo, maupo ka muna, Miss Bea. Para matapos na tayo dito. Ganyan ang maganda yung buko. Tapos na nakaraan ka na. May mga lang. Takot ako ka lang kasi nakakulit ako. Kasi hindi pa na siya nangahabang. Takot pa na siya sa tao. Pagkatapos, naglakad-lakad pa ako dun sa school namin kasi na maganda yung school namin. May nakita pa ako para siyang fish pond. May mga ano din, may mga koi fish din kami dun. So, ang gaganda nila, ang lalaki ka mo nila. Okay, balik tayo sa sa assessment natin sa'yo. Ulitin mo lahat ng sasabihin ko, okay? Doon ko nino po sa akin yung pinapahuli. Paulit-ulit na lang. O, dali Hindi na, naman last na. nakatao. Last na. O, last Dalian ko na lang kasi sayang yung oras. O, ulitin mo to. No. Sabi nila lang Leaves. nila paulit-ulit sa akin kung ano sinasabi
lagi kasi siya naman yung nakakaintindi sa akin. O sige, kwento mo kung paano mo nakilala si Daisy. Hindi ko na nga siya maalala, di ba? Nung nakaraan nga lang siya sa akin nagpakilala ulit, siya nga lang nagpaalala sa akin na magkakilala ako. Paulit-ulit naman kasi ito eh. Ilalagay mo lang kung paano kayo nagkakilala sa pagkakatanda. Dok, hindi ko na nga alam. Kasi nga nung nakaraan nga lang ulit siya sa akin nagpakita. E paano mo nasabi magkaibigan kayo? No? Sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, simula magkabata nga kami, magkaibigan na nga kami. So, bali tapos na tayo sa mental status examination. Babalitaan ko na lang yung parent mo or kung sino mang guardian ang kasama mo ngayon na pwede kong makausap para sila na lang yung kakausapin ko to discuss the diagnosis. Sige po. Di ba daw? Thank you. Mas maganda talaga ng gusto. Gusto mo ba yung Kakamustahin mo lang kung ano po bang nalulusan ko sa anak. ano po ba yung mga napapansin niyo sa anak? Ito mga nakaraan. At ang mapapansin ko kasi sa anak ko is hindi siya matulog agad. Tapos sobrang kulit niya, napaka-hyperactive niya, super distracted din siya. Tapos sobrang madaldal siya. Tapos sa isang beses din po is yung uwi mo siya ng lasing sa bahay namin. Kasi ang paalam niya lang po sa akin is bibili lang siya ng art supplies niya. Pero alas 12 na ng umaga, bibili siya. Tapos ay nasabi pa ng mga kaibigan niya. Meron po siya kasama doon. Pero ang paalam niya sa akin, hindi kasama doon siya. Kung ano bang nangyari doon sa anak ko. Tapos, nakita kasi ng pagbabago ng pansin ko sa kanya. Tapos, ang hilig niya po ang sa pag-painting. Pero, napapansin ko, parang nawalan na po siya ng gana sa pag-paint. Tapos, napapansin ko po yung pag-mood swings na napakasaya niya po. Tapos, bigla siyang may iyak, magagalit, yun po. Ganun po ba? Kasi po, nirefer po kayo ng isang hospital po dito. Based din po sa sinabi nyo, ganun din po yung nakuha nilang history ni Ma'am Bea na hirap na daw po makatulog, meron din daw po siyang grandiosity po. Ano po yung grandiosity? So yung grandiosity po is parang unrealistic thoughts po siya. Like for example po, iniisip niya po na siya na yung pinakamagaling na painter sa buong Pilipinas, na makikita niya daw po yung mga sikat na painter, ganun po. So nag-heavy pick up din daw po siya. Yun po yung parang resulta po ng pagiging hyperactive niya. Gusto niya po ng sobra-sobra pa. Tapos wala daw po siyang control. And sobrang aggressive niya daw po kapag pinakausap po siya. And sabi din po sa history is nag-overdose po siya ng steroids. Ganun po. So, based din po sa mga senyales na nakita ko kanina sa kanya habang ini-interview ko siya, meron po siyang hyperactivity. Patayo-tayo po siya. Sobrang distracted po niya. Ang dami niya pong sinasabi, bigla po siya tumatawa, bigla po siya umiiyak. Ayun po. So, ganun na. So, ano po bang decision niyo po na gusto niyo gawin sa anak po? Kaya po ba daw, ano po bang pinaka-best thing po para po sa anak? Based po kasi sa diagnosis namin is meron po siyang bipolar disorder po. Ano po ba yung bipolar disorder? So, yung bipolar disorder po, isa po siyang condition sa utak po. Sa kaisipan po natin na may matindi po siyang pagbabago ng mood. Yun nga po, bigla siyang tataas yung emosyon, biglang magagalit, tapos biglang malulungkot, biglang tatawa. So, kapag po nag-e-episode po siya, dun po nagsispike yung emotion niya, tumataas po, nag
mania ay isang kondisyon na may kaugnayan sa abnormally elevated mood, energy at activity levels. Maaaring magpakita ito sa iba't ibang anyo at kadalasang kaugnay ng bipolar disorder. Ngunit maaari rin itong mangyari sa iba pang kondisyon. Merong 5 uri ng mania. Ito ay hypomania, acute mania, mixed mania o mixed episode, delusional mania at dysphoric mania. So, bali ang diagnosis ko po sa anak nyo ay mixed mania or mixed episode. Ang mixed mania po ay kabilang dito ang mga sintomas na parehong mania at depression na nangyayari ng sabay. Ang isang individual na maaaring makaranas ng mataas na energy at pagiging magagalitin habang nararamdaman din ang kawalan ng pag-asa o matinding depression. Based po sa health history taking ng nurse at based po sa assessment ko sa kanya, mixed mania po ang nakita ko sa kanya dahil sa mga senyales po na pinakita niya tulad ng pabago-bagong mood, maligalig, bilang magagalitin din siya, tapos biglang tatawa, tapos wala pong control sa sarili. Bali ma'am, ito pala yung mga reseta ng anak nyo. Nakalagay na po dyan kung ilang dosage po ng gamot at kung kailan niya iinumin yung mga gamot. So, para sa amin po, mas mabuting ma-admit po siya para po Nag-aalala din po ako sa anak ko eh. yun nga po. Hindi po siya ma-admit dahil meron na po siyang suicidal tendency para din po ma-manage natin yung sakit. Tapos pag na-manage po natin yung sakit, pwede na po siyang lumabas at bumalik na po siya sa dati na. So, bali ang mangyayari po sa therapy niya is meron lang pong routine din na susundin sa araw-araw para bumalik po siya sa kanyang tamang katinoan. Gagawin po natin yung mga basic board games po, like chess po, art therapy dahil sabi niyo po painter po yung anak mo. Pero rin naman talaga yung simula pa lang ng mga Ayun po, para po maibalik po siya sa dati niyang gusto. Tapos mga basic instruction lang po yung kailangan para hindi po naguluhan yung isip. Ayun. So, i-admit na po natin siya mamaya. Sige po, Dok. Basta po sa makabuti po ng anak ko. Sige po. Balitaan ko na lang po. Maraming salamat, Dok. Thank you po, mama. Oo, bakit? Ayoko na, nababoring na ako. Gusto ko na kumain. Gusto na rin ako. Okay, sige. Since anong oras na rin naman, magpatuloy na lang natin yung bukas, ha? Same time ulit, alas 9 na umaga. Baka naman wala ka dito. Hindi, nandito ako. Hintayin ko. Malapit ka magtatapos, o. Mulan na lang ang meet, oo. Siyempre ako na po. Sige na, bukas ha, alas 9 ulit ng umaga. Wala ha. Hihintayin kita dito. Bye-bye! Good morning, Bea. Pardon po. So ngayon, mapagpatuloy natin ito, anything. Ito po yung ginawa ko kahapon. Oo, ano nga ulit yan? Ito ay Ang mga nakikita ko dyan. cherry. May apple din dito. Tapos may bridge, mga flowers, grass. Anong kulay ng puno? Green. Green yung lagay ko dito kahapon. Siguro ngayon green ulit siya. Ganda yung pink. Excited ka na ba? Hinig mo talaga ako pag Simula pa kasi bata ako pa yung ginagawa. Kaya alam ko matagal. Hindi panigurado, puro baby sa kwarto mo. Oo, kasi minsan pag gabi, nagkagano na ako, lalo na pag hindi ako Hindi ko alam, parang sobrang sikip kasi ng mga nasa isip ko lagi. Ito na lang yung ginagawa ko. Ano yung relax mo na? Yes, sumasaya ako pag nagpe-paint ako. Mas ang pinipaint ko ngayon, yung mga nalulunod na. Bakit? Ba't ganun na ano? Hindi ko alam, kasi parang gusto kong ilabas, pero ewan ko, nasa isip ko lang siya lagi. Kaya siguro yung ganyan ng paint. Para bang, yung nararamdaman mo ba, para kang pero mo ba? Oo, ganun na lagi.
marami ka pa pag-iisip. Kasi kung nakaraan, lagi na nakita ko nakakagalitan ng nanay. Hindi ko na lang siya iniintindi pag gano'n. Kinikimkim ko na lang lahat. Sige silang naman kasi nakakaintindi lagi sa akin. Kasi hindi ko na rin siya nakikita nitong mga nakaraan. Si Grace. Kaibigan ko siya, nakilala ko lang din siya nung nakaraan. Pero sabi niya sa akin, matagal na raw kami magkakilala. Kaso siguro nakalimutan ko lang din talaga siya. Pero nung isang beses na mag-isa ako dun sa school namin, nakita ko ulit siya, niyakap niya ako makipagkwentuhan. Marunong din ba mag-paint si Grace? Kasama mo ko siya? Hindi ko siya nakasama pag nagko-competition ako, tsaka hindi ko din siya nakakasama pag nag-debate ako. Pero feeling ko din naman matagal na kami magkaibigan kasi alam din nila nag-iwalay yung mga magulang ko. Ang weird nga eh, kasi wala naman akong memory sa kanya, pero alam niya yung mga ganun. Baka nakalimutan ko lang talaga siya. Nasabi mo sa mga rin sa competition. Nanalo ka? Hindi na eh, pang second lang ako. Ewan ko ba ba't hindi nila pinili yung kamo ng ganda-ganda naman ng kamo. Alam mo, Bea, minsan, hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, mananalo ka. Ang ganda naman ng gawa ko, bakit naman ko sa ganun nangyari pang second lang ako. Bakit kaya nung ako? Hindi ganun, Bea. Kasi, syempre, pwedeng ikaw, sa ngayon, ikaw yung magaling. Ikaw yung, sa mata nila, ikaw yung nanalo. Ikaw yung pinakamagandang nakalito. Pero, syempre, dadating yung araw na hindi ko sila magugustuhan. Pero mas maganda talaga yung gawa ko kung makikita mo yung gawa ko. Never kaya ako natalo dati. Ngayon lang talaga. Ewan ko ba, hindi ata silang marunong sa mga ganito kaya hindi nila alam. Hinanakit ka ba dahil ito? Eh kasi ang pangit naman kasi talaga nung sa kanya. Nakakainit kaya ng ulo pag pangit-pangit ng gawa niya, pwede siya nang nakita. Pero alam mo ba na masama din sa inyo? Bakit naman? Eh kung yun naman yung totoo, di ba? Alam ko naman na magaling ako. May magaganda yung mga artworks mo. Pero, syempre, hindi natin maiiwasan na may mga ibang tao hindi magaganda. Wow! Pero sabi, di naman ang malay ko maganda yung gawa ko tsaka nung iba kong kaklase. Magandang araw po, sir. Magandang araw. Pinapabili lang po ako ng doktor ko kasi ng anak ko. Yung gamot niya daw po kasi is yung lithium pati Dibal Prowex daw po. Lithium tsaka Ito Nimal po yung Provex. reseta niya. Okay po, tawagan ko lang po muna yung doktor po to confirm po na talaga pong sa inyo po na-reseta yung gamot po. Okay po. Hello po, from Friends Pharmacy po. Okay sir, confirm ko lang po if talaga po bang nagreseta po kayo ng lithium tsaka Dival Provex po kay patient Bea. Yes po, kahapon daw po sila nagpunta dyan. Okay po. Sige po, thank you po. Okay po ma'am, na-confirm na po. Kunin ko lang po yung mga gamot po. So, okay ma'am, ito po ay yung lithium po. So, ang lithium po ma'am is mood stabilizer po yan. So, primarily po, ang ginagamit po ito to treat preventive manic episodes po, tsaka yung mga people po with bipolar disorders po. So, common side effects po natin ng lithium po ma'am is increased thirst po, increase din po yung pag-ihi po ni patient, nagkakaroon din po tayo ng weight gain, and hand tremors, pati po mga GI issues like diarrhea or constipation po. Then, okay ma'am, so for the contraindications naman po ng lithium, ang lithium po is contraindicated po sa mga patient na may renal impairment, cardiovascular disease, severe dehydration po or sodium depletion, and pati na rin po sa pregnancy, particularly po yung mga buntis po na nasa first trimester due to the risk of fetal abnormalities. And lastly po, contraindicated po yung lithium sa mga patient po na may hypersensitivity to lithium. Ito naman po is Dival Provex po ma'am. So Dival Provex naman po ma'am is mood stabilizer din po siya but anticonvulsant din po siya.
So, ang ginagawa po nito is tinitreat po nito yung manic episodes po associated po with bipolar disorders. So, side effects naman po nito ma'am is nausea po, vomiting, tapos dizziness po, weight gain, tsaka po hair loss po. For the adverse effect naman po, ang patient po is pwede pong makaranas ng tremor or sobrang panginginig, confusion, seizures po kapag may toxicity na po nangyayari. Pwede rin pong makaranas si patient ng sobrang pag-ihi po, tapos yung feeling po ni patient is lagi po siyang uhaw na uhaw. Pwede rin pong magkaroon si patient ng acne po sa buka, pwede rin po siya magkaroon ng arrhythmias po or irregular heartbeat, pati na rin po bradycardia or sobrang baba po ng heartbeat po ni patient. For the contraindications naman po ng Divalproex, contraindicated po ang gamot na po ito sa mga patient po na may hepatic disease or significant impairment, urea cycle disorders po, mitochondrial disorders, especially in patient po with POLG mutations, and pregnancy po due to the high risk of birth defects po. And lastly po, contraindicated po yung gamot na ito sa mga patient na may hypersensitivity to valproate. So for the adverse effect naman po ng Divalproex is pwede po makaranas si patient po ng dizziness, tremor po or sobrang panginginig, and headache po. Pwede rin po maging elevated yung liver enzymes ni patient. And other than that po, pwede rin po magkaroon ng hair loss po and rashes po sa katawan si patient. So, pwede rin po magkaroon ng pancreatitis pero in rare cases lang po ito. But kapag nagkaroon po is severe. So, paiba-iba din po yung mood ni patient and pwede rin po magkaroon ng depression. So, ma'am, binigyan ko lang po muna kayo ng 15 tablets po muna. So, ang reseta po ni doctor sa inyo is 30 tablets. So, 15 po muna yung binigay ko po sa inyo. Tapos, after po nun, kapag naubos na po yung 15, saka na lang po kayo bumalik para ibigay ko po sa inyo ulit yung susunod na 15 po ulit na tablets. Okay po, maraming salamat po. Thank you rin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bea Concepcion. Nais ko mong ibahagi sa inyo ang sarili kong karanasan tungkol sa bipolar disorder. Para maintindihan niyo po ang aking istorya, kinakailangan niyo po ang inyong pag-unawa at pagtanggap sa existence ng ganitong sakit. Nagsimula ako bilang isang estudyante na may pangarap upang maging sikat na painter. Dahil sa paniniwala ko na ito ang aking passion mula bata pa ako. Subalit, gawa na rin siguro ng mga karanasan ko noong bata pa katulad lamang ng abuso na natatanggap ko sa aking papa at kinimkim ko sa mga emosyon ko noong naghiwalayan ng mga magulang. Parang bomba na lamang ako na sumabog noong sunod-sunod ng problema ang aking naranasan. Simula nito, may mga times na parang hindi ko makontrol ang galaw ko, pero may mga times din na parang sobrang baba ng kalooban ko. Hanggang sa nakita ko na ang mga delusyon katulad na lamang ng Daisy. At sinubukan ko rin na mag-commit ng suicide. Opo, tama po kayo ng narinig. Pero para sa akin, naging mahalaga ang suporta ng mga pamilya at mga kaibigan sa paglalakbay na ito. Ang pagkakaroon ng tamang informasyon, pag-unawa, at walang hanggang suporta ay nagbibigay ng malaking tulong upang malagpasan ang mga hamon na dulot ng bipolar disorder. Ang tamang medikasyon na therapy na ibinigay sa akin ay nakatulong upang makontrol ang sintomas at naranasan ko hanggang sa nabawasan na ito. Nais ko lamang kong sabihin na huwag tayong matakot na humingi ng tulong. Ang pagkakaroon ng bipolar disorder ay hindi isang kahihiyan. Ito ay bahagi ng pagiging tao at tulad ng anumang ibang sakit, ito ay nalulunasan. Magpakatatag tayo at patuloy na magpursige sa kabila ng mga pagsubok. Sa ating lahat na narito ngayon, ipakita natin ang ating pagmamahal at suporta sa mga taong may bipolar disorder. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Through my highs and lows, I can only see my breakthrough in this place with the help of everyone. So don't be afraid if you have someone you know with a bipolar disorder. Again, this is Bea Concepcion, and this is my story. Thank you for listening.